Dali lang. Tumutugtog pa yung aking ano. Okay. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa John chapter 6. Teka. Dito na lang sa isa. John chapter 6. Beginning in verse 35 po ulit tayo. Verse 35. John chapter 6, verse 35. Sino ang pwedeng bumasa? Si Matthew, basahin mo nga 35 hanggang matapos. Hanggang verse 71. Haba-haba ito. Sige, Matthew. O, nandiyan ba si Cecil? May ginagawa. Sige. Basahin mo na. Right. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me and yet do not believe. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. So the Jews grumbled about him, because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does he now say, I have come down from heaven? Jesus answered them, do not grumble among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. It is written in the prophets, and they will all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except he who is from God. He has seen the Father. Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat of it and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. The Jews then disputed among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread of the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Jesus said these things in the synagogue as he taught at Capernaum. When many of his disciples heard it, they said, this is a hard saying. Who can listen to it? But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, do you take offense at this? Then, what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe, and who it was who would betray him. And he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted by the Father. After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him.
So Jesus said to the 12, "Do you want to go away as well?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God." Jesus answered them, "Did I not choose you, the 12? And yet one of you is a devil." 71. He spoke of Judas, the son of Simon Iscariot, for he, one of the 12, was going to betray him. Amen. Okay. Lipat po ako. Puntahan din natin yung John chapter 10. John chapter 10. Simulan natin sa verse 14. I am the good shepherd. Ito ang isa pang I am declaration ng Panginoon. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. For this reason, the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it up again. No one takes it from me. Pansinin niyo yung verse 18. No one takes it from me, but I lay it down of my own. Yung buhay pala niya yun. Of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to lay it up again. This charge I have received from my Father. Teka lang. Okay. Verse 27 tayo. Narito yung gusto kong ipuntos. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Pansinin niyo yung verse 29 ha. Basahin ko ulit. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one. Isa pa, sa chapter 17 ng John, okay, sa verse, okay. Verse 22, the glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. I in them, and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me, because you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, even though the world does not know you, I know you. In this, know that you have sent me. I made known to them your name, and will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. So,
isa lang ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Isang tanong lang. Ang tanong ko ay, maaari bang mawala pa sa atin ang kaligtasan? Can we lose our salvation? Sige nga. Sister Rose Baring, paki-unmute. Sister Rose Baring. Kung ano yung sagot nyo, kung oo o hindi, ipaliwanag nyo kung bakit. Ang tanong ko, Sister Rose, ay maaari pa bang mawala sa atin ang salvation, ang kaligtasan? Sige. Oo, hindi. Pwede pong mangyari yon, Pastor. Okay, bakit? Kasi po, kung maligaw po kayo ng pananalig sa Diyos, Mhm. yun, mawala po yung, mawala po yung, sa Panginoon. Maaaring mawala yung mawala yung pagtiwala mo sa Kanya, pwedeng mawala. Pero kung talagang ang pananalig mo, maliligtas ka. Ikaw ba may takot ka pa sa sarili mo na baka mawala ka pa sa Panginoon? Medyo, Pastor, kasi siyempre nandito pa tayo sa Okay. Sige. Si Chris, thank you Sister Rose. Chris, pakisagot yung aking tanong. Maaari bang mawala pa sa atin yung kaligtasan, yung salvation? Posible ba yun? Possible din po, Pastor. Okay, bakit? Tinalikuran po natin si Lord at bumalik po tayo sa ating mga maling gawain. For example po, inaccept na natin si Lord as a personal Lord and Savior. Pero dumating sa atin, pinanghinaan ulit tayo ng pananampalataya. Kumbaga po, Pastor, nag-backslide tayo kay Jesus. So, Ayun. Pwede. Opo. Pwede rin mawala. Okay. Magkatulad kayo ni Rose. Si CK, di naman nasagot to eh. Si Sister Luz, anong masasabi mo? Sa akin po, Pastor, kung matibay ang relasyon mo sa Panginoong Hesus at talagang bibigay mo 100% ang communion mo, ang fellowship mo kay God, na dahil po doon tayo tumatatag at tumitibay sa kanyang, sa pananampalataya natin at sa kanyang relasyon, upang kung ano man po dumating po sa akin point na backslide ako di po ba? Pero andun yung galaw ng banal na espiritu at talagang inaano ako na mali yung, kasi pag nag-backslide ka talagang, pero hindi po ako namuhay ng talagang sa kanya. Andun pa rin po yung gabay ng Santong Espiritu. Paalala sa akin, nasa tao po ang katigasan ng ulo kung talagang ikaw ay tatalikod. Pero po kung ang relasyon mo sa Diyos ay talagang matatag at matibay at talagang ginagawa mo ang kalooban niya, siguro naman po hindi mawawala ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Okay. So, si Mayan, pakisagot nga. Pastor, Yes. akin po, parang katulad din po nung kay Mama. Kasi once na yung kay Mama po na sa akin, pwede pong mawala, pwedeng andun pa rin po. For example, Pastor, katulad nga nung minsan naliligaw tayo ng landas. Andun pa rin po yung guidance ng Holy Spirit na ginaguide niya tayo, kinakausap niya tayo, pinapaalalahanan niya tayo na, oops, mali yan. Oops, wag ganun. Di po ba dumarating po tayo sa point na ganun, lalo na kapag medyo sumisemplang po tayo, nakakalimot kay Lord. Pero tama din po yung, ano po ko doon sa sinabi ni Mama, na-agree po ko na kapag ang relasyon po natin kay Lord, binigay po natin ang sarili natin sa Kanya, 100%, na kahit anong gawin mo o kahit anong mangyari, nandun pa rin po yun, yandun pa rin po yun, Pastor hindi mawawala. Okay. Si Baby ba nandyan? Ay, wala po. Okay. Sister Nati. Sister Nati,
Unmute. Maaari pa bang mawala ang kaligtasan mo? Pastor, Oo. sa Sige. akin po hindi eh. Kasi andun na yung ano ng Panginoon, sabi niya, di ba? Hindi Oo. mawawala yung binigay ng Mm. Ama sa Kanya. Yun Mm. yun eh. Tapos Okay. Pastor, yung talagang, yung ang komunikasyon mo sa Panginoon, hindi mawawala ang kaligtasan eh. Mm, Kasi pag- wala naman sinabi ang Panginoon na pag nag-flashlight ka, mawawala na yung kaligtasan mo. Pero Oo. sabi doon talagang aanhin ka ng Panginoon na hindi mawawala yung ano mo sa Panginoon eh. So, hindi talaga mawawala yung pag nasa iyo na. Hindi mawawala. Okay, Mhm. sige. Si baby nandyan? Wala. Wala po. Nasa baba. Nasa baba. Okay. Sige. Matthew. Matthew. Ano tingin mo? Mawawala ba? Hindi. Mahirap. Well, tulad ng sinabi ni Nanay Nati, kung totoo talaga yung pagtanggap mo sa Panginoon, tingin ko hindi. Kasi parang yung di ba nga sabi ng Panginoon na gagawin niya lahat para lang makita yung nag-iisang tupa na naligaw. Mm. So I believe, yun nga, parang if dumating ka sa point ng buhay mo na nagbabackslide ka, katulad naman na experience ni Ate Luz, gagawa ang paraan ng Panginoon para bumalik ka sa Kanya or tahakin mo yung tamang landas. However, andun ang free will. So, if at some point mag-decide ka na tanggihan mo yung regalo ng Panginoon at that point posibleng mawala. Siguro best example is yung seeds na parang nalaglag sa kung saang lugar, di ba? Yung may part doon na sa thorns, yung iba sa good soil, yung iba sa mga batuhan. Some of the explanation is merong mga naniniwala pero nung na-test o nagkaroon ng trial sa buhay nila, umalis. Bumitaw. So, yun yung point. Pero yun nga, tulad nga sabi ni Nanay Nati, if totoo yung pagtanggap mo sa Panginoon, hindi na. Posibleng, or parang hindi na mawawala yung salvation mo doon kasi nga, yun nga, patuloy kang paalalahanan ng Panginoon kasi may relationship ka na sa Kanya eh. So parang gagawin ng Panginoon para yun nga, ma-realize mo na ay mali na yung landas na tinataka ko na parang to make it a point na ma-realize mo yung maling ginagawa mo and bumalik ka sa Kanya. Okay. So, Sister Bing, ano masasabi mo? Ay naman. Ako? Oo, sis. Hindi po. Hindi mawawala. Hindi mawawala yung ibinigay ng Diyos sa atin kasi tinanggap natin siya. Hindi mawawala yung binigay niya kasi ang Diyos hindi nagbibigay po ng isang pangako na binabawi. Lang po. Okay. Si Bina, nandiyan ba? Opo. Pasagutin ko rin si Bina. Bina. Hindi po. Kasi yung salvation po, once na tinanggap po natin yon, nasa atin na po yun eh. Depende na lang po kung magpapadala tayo sa anumang tukso na sanlibutan. Yun Okay. po. So, okay. Yung posibilidad na mawala pa ang kaligtasan sa atin ay nakadepende rin ba sa atin? Ha?
Opo. So, nakadepende sa atin na pwedeng mawala. Opo. Yun ang sinasabi. Sister Luz, yung posibilidad na mawala pa ang kaligtasan sa atin, nakadepende ba sa atin? Depende. Sa akin po, hindi po. Hindi. Okay. Si Chris, kung may posibilidad na mawala ang kaligtasan, nakadepende ba sa atin yon? Chris? Opo. Nakadepende po sa atin. Okay. Nandiyan ba si CK? CK? Okay. Si Rose. Ang sabi mo, Sister Rose, pwede, no? Pwedeng mawala. Rose Baring. Sister Rose. So, pag nawala yung kaligtasan sa'yo, ikaw ang ano nun. Dahilan. Kaya nawala. Tama ba, Sister Rose? Ha? Sister Rose Baring. Ano na lang, Sister Nati. Kung may posibilidad ba, ano ba yung sagot mo? Opo, Pastor. Okay, so ikaw ang dahilan. Sister Nati, pag nawala ba may posibilidad na mawala yung kaligtasan, ay ikaw ang dahilan? Hindi po. Kasi nasa Diyos pa rin ang Panginoon. Ang pastor eh. Kasi siya yung nagbibigay ng regalo. Ang Diyos pag nagbigay ng regalo, hindi binabawi. Okay. Sige. Salamat sa inyong mga sagot. Now, puntahan uli natin yung teksto natin, no? May mga hinighlight ako ditong mga bagay-bagay. Tayo ay nasa John chapter 6. Okay. Sa verse 35, sinabi dito ng Panginoon, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Tapos, sabi sa 37, all that the Father gives me will come to me. Parang last time ay tinanong ko sa kayo noon na kanino ang initiative para ikaw ay lumapit sa Panginoong Hesus. Nasa iyo ba o nasa Diyos? Nasa Diyos. Sinong sumagot noon? Ha? Nasa Diyos, Pastor. Nasa Diyos. So, ang tao ba, kung hindi kikilos ang Diyos, ang banal na Espiritu sa Kanya, hindi talaga makakalapit sa Panginoon? Opo. Oo. Bakit? Bakit ang tao, pag hindi kumilos ang Diyos sa Kanya, ay hindi siya makakalapit sa Panginoon? Bakit? Kasi Pastor, tayo eh, hiwalay sa Diyos eh. Okay. Dahil doon sa kasalanan. Okay. Matthew, bakit pag ang tao, if you agree kay sister natin, na ang initiative para ang tao lumapit sa Diyos ay nasa Diyos din. So, pag hindi kumilos ang Diyos, wala bang posibilidad na yung taong yon ay makalapit sa Diyos? Yes. Kasi tulad nung binasa natin, di ba? Yung Father ang nag-initiate kung sino lalapit sa Panginoong Hesus. And number 2, yun nga, carnal tayo eh. So hindi natin marirealize yung truth na sinasabi ng Panginoong Hesus unless magkaroon ng intervention ang Holy Spirit for us to understand. Okay. So sabi sa verse 37, all that the Father gives me will come to me. So sa verse 37, maliwanag na ang initiative para ang tao ay lumapit sa Panginoong Hesukristo nasa Diyos Ama, no?
all that the Father gives me. Ang Diyos Ama ang nagbibigay ng mga lalapit kay Jesus. Di ba? At sabi sa verse 39, and this is the will of Him who sent me. Ito ang kalooban. Sino yung nagsugo sa Panginoong Jesus? Sino? Kahit sino sumagot. Diyos Ama. Ang Diyos Ama. At ito raw ang kalooban ng Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, that I should lose nothing of all that He has given me. So kung sino man yung binigay sa kanya ng Ama at lumapit sa kanya, ang pangako ng Panginoon, I will lose nothing but raise it up on the last day. So mula sa puntong siya ay lumapit sa Panginoon at tinanggap niya ang kaligtasan hanggang sa resurrection, sigurado na siya ay, ang kaligtasan ay hindi mawawala sa kanya. Yan ang sinasabi ng 39, di ba? Na I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. Verse 40, for this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes on Him should have eternal life. You have eternal life the moment na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Kalooban ng Ama yun. And I will raise Him up on the last day. Parang ang 40 ay reinforcing verse 39, di ba? I will raise Him up on the last day. So, once you receive salvation, hanggang resurrection yun. Hindi na mawawala sa'yo. So the Jews grumbled. And then sabi sa verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Walang makakalapit sa Panginoong Hesukristo malibang ang Diyos Ama ang naglapit sa Kanya, kay Jesus Christ. Imagine that. So ang initiative para ang tao makalapit sa Panginoong Hesukristo ay nasa Diyos. Maliwanag yan sa verse 44. So again, sinabi ng Panginoon, and I will raise Him up on the last day. Okay? It is written in the prophets, and they will all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Somehow, some way, ang taong wala sa Panginoon ay maririnig niya ang Diyos, mangungusap sa kanya ang Diyos, one way or another, magwi-witness sa kanya ang Holy Spirit, and then, yun ang dahilan kaya siya ay lalapit sa Panginoon. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Yun ang sinasabi rito. Consistent, no? Not that anyone has seen the Father except he who is from God. He has seen the Father. Si Jesus Christ lang yon. Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. May buhay na walang hanggan. Once na nampalataya, I am the bread of life. Sabi ng Panginoon. And then, inulit niya yon sa verse 51, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. So, tingnan nyo if anyone eats of this bread, si Jesus Christ, he will live forever. So, paano pang mawawala yung kaligtasan mo kung ang deklarasyon ng Panginoon, once you receive of the living bread, you will live forever. You will have eternal life. Maliwanag ang deklarasyon dito ni Juan, di ba? So, medyo malalim ang dating nito sa mga Hudyo, kaya sila ay hindi nila naintindihan yung paano bang siya yung tinapay na buhay at kakainin siya. And then, how can this man give us his flesh to eat? Then sabi ni Jesus, 53, truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood,
you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. No, kaya pag nagmi-meet tayo ay nagko-communion to reiterate na kinain natin ang tinapay ng buhay, ininom ang kanyang dugo, at tayo ay may buhay na walang hanggan, at ang ating ano tawag dito, blessed hope sa resurrection ay kasama tayo doon sa resurrection of life. May dalawang klase ng resurrection, di ba? Na talakay natin sa John chapter 5, na merong resurrection of life at merong resurrection of judgment. So, ang tinutukoy dito na resurrection ng Panginoon ay resurrection of life. So, my flesh is through food and my blood is through drink. Whenever, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, pag tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, in effect, ay kinakain natin ang Panginoon at iniinom ang kanyang dugo. So, yun ang realidad. Verse 57, as the living Father sent me and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. So, kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon, yung kauhawan, yung kagutuman sa salita ng Diyos ay dapat na anduroon. Ano? Yung commitment ay nandoon. Hindi nyo talaga palalagpasin ang mga ganitong pagkakataon na meron tayong sharing ng salita ng Diyos dahil very precious ang salita ng Diyos sa atin. Verse 58, this is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Yung mga earthly desires natin, yung minsan yan ay hadlang, no? Pero dapat yan ay masupil, dapat yan ay mawala. So ito ay pinangaral ng Panginoon sa synagogue sa Capernaum. So wala sa labas si Jesus Christ dito sa diskursong ito, ha. Siya ay nasa isang synagogue sa Capernaum. Ang Capernaum, naandun yung bahay ni Peter. Kaya at ang pagka pinag-aralan mo nasan ba yung bahay ni Peter, malapit lang yun sa synagogue. Malaki yung synagogue. So verse 61, but Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, do you take offense of this? Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? Ito ba ay offensive sa inyo? Sabi ng Panginoon. Ay paano na lang pag nakita nyo ang anak ng tao ay umakyat to where he was before? Di sa langit, it is the Spirit. Ito yung pinaka susi ng talatang ito. Verse 63. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. No? The words that I have spoken to you are spirit and life. Kaya very precious ang salita ng Diyos dahil ito ay nagbibigay buhay. Kaya kung ako sa inyo, i-expose ko lagi ang sarili ko sa salita ng Diyos, makikinig ako ng pangangaral ng salita ng Diyos, babasahin ko palagi ang salita ng Diyos, pag-aaralan ko at pagbubulay-bulayan ko ang salita ng Diyos, dahil ito ay spirito at buhay. It will reinforce the life of Jesus na tinanggap ko. Pasisiglahin nito itong buhay na tinanggap ko. No? But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray him. Again, sabi sa verse 65, and he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. So ang Diyos ang nag-i-initiate na ang tao ay mailapit sa Panginoong Hesus. At ang nakakalungkot, tingnan nyo ito. After this, many of his disciples turned back and no longer walked
with him. Ang sabi po dito, disciples. Many of his disciples turned back and no longer walked with him. O paano nyo ipapaliwanag ang verse 66? Yung mga disciple na dating sumusunod sa Panginoon ay hindi na rin sumunod. So, nawala yung kanilang kaligtasan. Ano? Sister Luz. Sister Luz. Pastor, Yeah. yung sinasabing ganun sa mga alagad na tumalikod, Oh. parang umayaw doon sa, kumbaga hindi nila maiwanan yung makasanlibutang buhay. Mm-mm. Kaya po, hindi, ang inaano ko nga po dito, di ba nagsatalikod sila, backslide sila? Hindi, pastor, ko talagang totally tumalikod sila. I no longer followed him eh. Di, wala na. Yun ang sabi. No longer. Ano po yung kaligtasan, wala na rin po yun. O kaya nga, di nawala. Kaya sinabi doon sa huling-huli kung sino pa doon sa 12 na ayaw sa kanya o tatalikod, ang sumagot naman si Peter na sabi niya, nasa iyo na lahat, Panginoon, ba't kami pa aalis sa iyo? Pero ano ang masasabi mo doon sa tumalikod? Si Mayan, saluhin mo nanay mo. Ay di, wala, pastor. Ano? Sila'y mapupunta sa ano yun? Pag ang Diyos ang gumiba. Ay, siguro, pastor, ganito. Pag hindi tumalikod na nga eh. Kapag ang Diyos ang nag-ano sa kanila, talagang totally wala na sila. Aha. Di po ba? Di na wala yung kaligtasan lang. Matthew, sagutin mo nga. Ano yung verse 66? Patingin ulit. Sorry, inano ko si Levi. Sige. Ang sabi sa verse 66, dali lang. Ayan o. After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Hindi na, ang ibig sabihin ng disciple ay follower. Di ba? So they were following Jesus, pero after this, sa diskurso ng verse 6 ng chapter 6 ng John ay many of his disciples turned back and no longer walked with him. So paano mo ipapaliwanag to? Tumanggap ba sila ng kaligtasan tapos nawala pa rin yung kaligtasan? Pastor, hindi sila ligtas, pastor. In the first place, sinasabi mo sa natin hindi sila ligtas. Oo. Ganun ba? So, posible ba yun? Ako agree kay nanay natin. Tulad nga na sinabi kanina doon sa verse na yung spirit ang may role play. So, without the intervention ng spirit, yung flesh walang magagawa. So, I guess yung mga ibang disciples na sumusunod kay Jesus Christ during that time, kumbaga parang peer pressure or spur of the moment na, uy, sino tong taong to? So, nung time na para na-intrigue, so sumunod and all that. Pero nung time na nagkaroon na ng ganyang klaseng teaching si Jesus Christ, hindi nila maswalo kasi nga, hindi nga nila naiintindihan dahil wala nga yung Holy Spirit talaga. Okay. So, meron ba kayong suportahan nyo nga ito ng scripture? Meron bang scripture na nagsasabing tumanggap tapos nawala din? May ibang scripture kayong alam? Tumanggap tapos nawala rin naman? Wala kayong maisip? Okay. Yung parable of the sower. Meron yun, yung saan ba yung lugar? Iba yung parable.
Ayun, yun nga, yung Nawawala po. the seed. Nag-ano. Oo. Yung nalaglag yung mga seed sa good soil, sa thorn, sa bato. Sa Matthew ba yun? Yung ano, Sa Mark lumabas yung chapter maghahasik. sa Mark chapter Mark, 4. Okay. Sabi rito, pinaliwanag to ng Panginoon beginning in verse 14. The sower sows the word. And these are the ones along the path where the words. Ito, nireject talaga ito. No? Outrightly. Pero yung verse 16, and these are the ones sown on rocky ground, the ones who, when they heard the word, immediately receive it with joy. So, tinanggap nila yung salita, no? Kanya lang, hindi talaga lumalim ang salita ng Diyos sa kanila. Hindi nag-ugat. Nung dumating yung tribulation and persecution, kasama yan eh. Pag ikaw ay Bahala ka dyan. sumunod sa Panginoon, ay daratnan ka talaga ng persecution. No? Daratnan ka ng mga pagsubok. Okay? At itong mga ito nawala. Isa pa, yung madawag din na lupa, tinanggap din nila yung salita ng Diyos. Kanya lang, ito naman ay ang hadlang ay yung cares of the world at yung deceitfulness of riches, yung ang gusto nila, na andun pa rin yung gusto nila ang mundo. Gusto nila yung ino-offer na kaligayahan ng mundo, yung mga material na bagay, mas matimbang pa rin sa kanila. So, checkin nyo nga ang sarili nyo. Itong mga taong ito, sasabihin nyo ba, yung batuhan at yung madawag na tumanggap ng salita ng Diyos, hindi talaga nakatanggap ng kaligtasan? Ha? Sister Luz? Hindi talaga nakatanggap ito ng kaligtasan? Ano lang po, tumanggap sila pero mababaw lang. Oh, hindi nga kasi ang pinag-agreehan natin kanina, pag tinanggap mo yung kaligtasan, hindi na mawawala eh. Ay nawala eh. Doon sa verse 66. So, nag-agree din tayo, sabi ni Sister Nati, hindi talaga sila tumanggap. Hindi mawawala. Hindi talaga sila nakatanggap ng kaligtasan. No? No po. Kaya in the first place, yun ang sabi ni Sister Nati. Agree ka ba doon? So itong batuhan at itong madawag, hindi talaga ito nakatanggap ng kaligtasan. Agree? Opo, dahil dun sa mga pagsubok na dumating sa kanila, hindi nila mapagtagumpayan at andun pa rin po ang kanilang puso sa mundong ito. So, yung totoong tumanggap ng kaligtasan ay kahit dumating ang mga pagsubok, Opo. ay hindi mawawala. Correct? Opo. Tapos, sinusupil na yung gusto ng magagarang karangyaan sa lupa. Sinusupil na niya. Tama ba yun? Opo. Manggugulo ako pa. Sige nga, Macho. Balik kayo sa taas. Anong balik sa taas? Yang sa verse. Yeah. Kaso, bakit itong one sown on rocky ground, sabi, they immediately receive it with joy. Sabi sabihin, tumanggap. Oo nga. Pero hindi Ibig sabihin, lumalim. Naligtas. Ibig sabihin, naligtas. Automatic ba yun? Naligtas na kagad? Maraming akong nasisharean, nag-pray ng acceptance. Pero I doubt kung naligtas nga. Paano ko malalaman kung naligtas? Paano mo nalalaman kung ikaw nga ay naligtas? Tinanggap mo. Nag-pray ka. Now, i-check nyo nga ang sarili nyo. Paano mo malalaman na tinanggap mo talaga ang kaligtasan? Sige nga.
Sinong gusto sumagot? Are you sure na ligtas ka talaga? Ngayon, paano mo malalaman na ligtas ka nga? Sister Nati, sige. Ay, Pastor, nung maligtas, siyempre iba yung joy, tsaka yung ano ng mo, yung pag-iisip mo, iba na yung ano, na iba na yung, kumbaga sa kung iba na yung hinahanap mo May sa joy dati. din itong batuhan eh. Kasi, Meron ding joy eh. oh, Received Pastor, it ibang with joy joy. yan. Oo. Hindi na joy na ano, talagang, iba yung joy, Pastor, na pag natagpuan mo ang Panginoon. Aha. Sino bang gusto sumagot? Ano, Matthew? Sagutin mo. Sorry, ulit yun. Ano ulit? Ay, Sister Bing, ano tingin mo rito? Naligtas ba ito, yung verse 16? Tumanggap eh. 16. Oh. Parang hindi sila naligtas kasi hindi naman nila totoo talaga nga tinanggap ang Panginoon, Pastor. Parang, Once nga tinanggap mo na, okay. once nga tinanggap mo totoo ang Panginoon, nasa puso mo na siya. Siya nang namumuhay sa'yo. So, hindi So, ang talaga. ibig sabihin sa batuhan, Mm. nakatanggap na sila, pero hindi pa rin nila, hindi nila alam kung hindi nila naipamuhay, parang hindi nila pinalago ang ilang relasyon sa Diyos. Okay. So, itong mga tao sa John chapter 6, verse 66, sumusunod sila sa Panginoon eh, di ba? Pero nung na-offend sa sinabi ni Jesus, siguro masasabi natin ito rin yung batuhan or madawag. Dalawang kategory, no? Hindi sila yung matigas na lupa dahil yung matigas na lupa hindi talaga sumunod sa Panginoon yun eh. 'Di ba? Ni-reject nila talaga yung salita ng Diyos. Pero yung batuhan at yung madawag tumanggap ng salita ng Diyos yun. So would you say na ito yung mga tao sa verse 66? Many of his disciples turned back and no longer walk with him. Sasabihin niyo ba ganon? Ha? Oo. Parang sila, tinanggap lang nila, pero hindi naman nila pinamuhay. Okay. So hindi talaga sila naligtas. Opo. Oo. Kasi pag tumanggap ng kaligtasan, ang tanong ko, paano mo malalaman? Okay, puntahan natin ngayon ang Hebrews chapter, nasan yung Hebrews? Hebrews chapter 6 ba? Okay, Hebrews chapter 6. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washing, the laying on of hands, yung washing ay baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Dapat bihasa na tayo dito ha. Yung repentance, yung faith toward God, yung baptisms, yung laying on of hands, malinaw na dapat sa atin yon. Yung resurrection of the dead, lahat ire-resurrect, pero may dalawang klaseng resurrection. Resurrection of life and resurrection of judgment. Pero future pa yon, may nauna ng resurrection. Yung first fruit, resurrection. Dahil nung nabuhay si Jesus Christ, mayroong kasamang na-resurrect eh. So yun yung first fruits na resurrection. And then, after the resurrection follows judgment. Parehong may judgment ha. Yung resurrection of life, meron ding judgment. Anong klaseng judgment yon? Yung resurrection of life? Sister Luz? Malinaw ba sa atin to? Mayan? Unmute?
Opo. Oh, anong klaseng judgment ang haharapin nung napasama sa resurrection of life? Bema judgment. Sa Bema judgment pa, Pastor. Emma? Bema yata, Pastor. Bima. B as in boy. Bima judgment. Bima Anong klaseng judgment yon? Ang judgment in Christ. Oo, judgment seat of Christ. Ano ang hahatulan ng Panginoon sa atin doon? Yung mga works natin, Pastor. Oo nga. Ginawa So yung gawa natin. ginawa natin. Oo. Hindi hahatulan kung ligtas tayo o hindi. Amen. Oo. Bakit hahatulan yung gawa natin? Dun yun yung reward eh. Rewarding Okay. yan, Pastor. So ang ginagawa natin sa Panginoon ay may gantimpala. Amen. Doon yun sa judgment seat of Christ. Correct? Opo. Kaya trumabaho na tayo sa Panginoon. Minsan siguro, kahit mahigpit lang ngayon ayaw kong magsama sa NCRTC. Naandun ako kaninang maga sa NCRTC. Pero hindi lang naman yun ang larangan ng pangaral ng magandang balita, ay maghatak na tayo ng kaluluwa. Dahil may gantimpala yun sa Panginoon. So, then yung judgment, yung resurrection unto judgment, ay judgment yun to destruction. Dagat-dagatang apo yun. So, malinaw na po sa atin dapat yon. And then, verse 4. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God, and the powers of age to come. Tingnan nyo yung verse 4 and verse 5, ha? Na naliwanagan na siya. Naranasan niya yung heavenly gift. Ano? Yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Yung kagandahang loob ng salita, yung kagandahan ng salita ng Diyos. At yung kapangyarihan ng age to come. Ito ba ay, ang tinutukoy ba ng verse 4 and 5 ay isang taong nakatanggap ng kaligtasan? Palagay nyo. Matthew. Yung 4 and 5 ba, ligtas na tao ba ito? Okay. Sister Luz, ligtas ba itong tao ito, yung 4 and 5? Opo, Pastor. Oo. Pero, ang sabi ng verse 6, 6. and then have fallen away. Opo. Nag-backslide. Nag-backslide sila. O di nawala yung kaligtasan. Hindi po mawawala. Hindi po mawawala yung Pastor. Ay, hindi ka wala na nga So, sabi ng Panginoon, naranasan nyo na ito, tapos, nawala pa kayo, imposible na kayo ay makabalik ulit. Yun ang sinasabi sa Opo. verse 4. It is impossible. Tanggalin mo muna yung mga binanggit. For it is impossible, then talon ka ng verse 6, if you have fallen away, to restore you again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Ito ang argumento ng karamihan na yan, kaya ang kaligtasan ay pwedeng mawala pa sa iyo. So pwedeng mawala. Nalito na kayo. Pastor, May naalala po ko na teaching nyo nung nag-aano po tayo dun sa, anong libro yun, Mother? Na kapag ang Diyos, for example, Pastor, kung ako po, meron akong kasalanang ginagawa ng paulit-ulit, tapos paulit-ulit ko rin pong hinihingi ng tawad sa Diyos, pero yung pa rin po yung kasalanang ginagawa ko. Parang ang, Pastor, correct me if I'm wrong, na sinabi niyo po doon na pag ang Diyos na mismo ang gumib up sa'yo, doon po siguro mawawala yung kaligtasan.
Yun po. Actually, itong chapter 6 ng John ay pinagbubulay-bulayan ko ng husto. At yung iba pang talata kasi ang stand ko rin noon, pwedeng mawala. Pero ang binabanggit dito ni Juan, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi, tingnan nyo ha, balik tayo sa John chapter 10. Chapter 10. No? John chapter 10. Ano ba yung binasa ko rito? Verse 29. My Father, sabi ng Panginoong Jesucristo, who has given them to me, yung mga ibinigay niya sa akin, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. So, ang dati kong tingin dito, no one except you. Kasi ikaw pwede kang by your own will ay alisin mo yung sarili mo sa Panginoon. Pero kahit si Satanas, di ka pwedeng alis sa kanya. Kanya lang, ano pa din eh. Parang lumalabnaw yung verse 29 sa ganung pananaw ko noon. Di ba? Kasi makapangyarihan ng Diyos eh. Sabi rito, is my Father who has given them to me is greater than all. So kung makapangyarihan ng Diyos, kahit ako, hindi ko kayang alisin ang sarili ko sa Kanya. Nag-agree kayo doon? Sister Mayan, palagay mo. Agree. Opo, Pastor. Ay, Pastor, dun po sa kanina, di ba sabi niyo po na yung may mga, bakit may mga tumanggap na naka-experience ng joy. So, I think, Pastor, yung pagtanggap nila, nakabase kung ano yung makukuha nila eh. Hindi totally sinurrender nila yung, kasi di ba mafe-feel mo naman yun, Pastor, kapag talagang sinurrender mo yung sarili mo kay Lord, tinanggap mo siya bilang God and Savior mo. Talagang malaki po yung changes na nangyayari sa buhay mo. Tapos kahit medyo nakagawa ka ng pagkakamali, andun po yung guidance na lagi sa'yo papaalala na anak, mali yan, anak, ganito. So, itong 4 and 5, ito dapat nararanasan talaga ito ng Kristiyano nung nakatanggap ng kaligtasan. Agree? Ha? Yung enlightenment, tasting the heavenly gift, have shared on the Holy Spirit, tasted the goodness of the Word of God, and the powers of the age to come. Okay? Pero, pwede ring maranasan ito nang hindi pa talaga naligtas. Pwede ba? May alam ba kayong tao sa Biblia na tingin nyo, hindi naman talaga naligtas pero naranasan ito? Meron? Si Judas. Oo, tama. Si Judas, di ba? Masasabi rin ba natin ito kay Judas? Na-enlighten siya. Naririnig niya ang Panginoon eh. Kasama Diba? niya. Naranasan niya yung heavenly gift. Naranasan ba niya yung kapangyarihan ng Holy Spirit? Ha? Yes, Pastor. Bakit? Kasi nung time na nun, bagay hindi siya o nga pa, sinauli niya yung perang binigay ng mga ano eh. Siguro nangusap ang Banal na Espiritu, pero totally hindi siya naghingi ng forgiven. Hindi. Wag yun. Before that, ano ang nangyari kay Judas na masasabi mong, yes, naranasan niya yung kapangyarihan o yung powers of age to come. Naranasan ba ni Judas yun? Siguro yung ano, Oh. kasi di ba may point na hinayo ng Panginoon yung mga disciples niya to preach, to heal. So sa malamang kung yung ginagawa ni Jesus Christ na nagpapagaling na may mga sakit, na-experience din nila yun. So, naranasan ni Judas yun. Nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit. So, yung 4 and 5, nag-a-apply kay Judas. Pero si Judas hindi ligtas. Hindi talaga tumanggap ng kaligtasan. Agree? May mga taong lumapit sa Panginoon na, Lord, di ba nagpalayas kami ng demonyo?
Di ba nangaral kami sa iyong pangalan? Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Depart from me, you workers of iniquity. Oh, di ba? Anong sabihin mo, Sister Nati? Hindi sila kilala ni Kristo, Pastor. Oo nga, ay hindi sila ligtas talaga. Mm. So yung nag-backslide sa verse 66, hindi talaga ligtas yun. Hindi sila ligtas. Oo. Kasi ay pagka ganon, ay mahina ang Diyos natin. Eh ang sabi sa John chapter 10, verse, anong verse yun? Verse 29 ba? Oh, my Father who has given them to me is greater than all. Makapangyarihan ang aking Diyos Ama, sabi ng Panginoong Jesucristo. And no one is able to snatch them out of the Father's hand. Ibig sabihin, ganito yan eh. Okay. Tapusin ko muna ito. Okay. So, ang initiative para ang tao ay makalapit sa Diyos, kanino nang gagaling? Sa Diyos. Diyos. Sa Diyos, di ba? Opo. Kung hindi kikilos ang Diyos sa tao, hindi rin siya makakalapit. Amen. Correct? So kung ang initiative para ang tao makalapit sa Diyos ay galing sa Diyos, para ako kumalas pa sa Diyos, hindi papayagan ng Diyos yun. Amen. Mag-aari na ako ng Diyos eh. Di ba? Kung ako halimbawa ay merong treasure, no? Akin yung treasure na yon. Ha? Papayagan ko ba na mawala sa akin yung treasure? Oh, may treasure ako, pwede bang mawala pa sa akin yon? Sagot. Pwede, hindi. Ano sagot mo? Sister Rose Baring, meron akong cellphone na talagang gustong-gusto ko. Akin na yun. Pwede bang mawala pa sa akin yon? Sister Rose? Hindi na po. Ha? Hindi na pwede mawala yon? Nawalan Hindi nga po. ako eh. Wala. Yung cellphone, yung nawala kay Vicky, cellphone ko yun eh. Pwede pa. Pwede pa kasi tao lang ako eh. Di ba? Di ba? Pero kung ako ay pag-aari ng Diyos, hindi naman ako Diyos eh. Kaya pero ayaw kong mawala sa akin yun, di ba? Ang laking bagay na nawala yung iPhone 11 ba yun? Mahal yun eh. Nasikwat dito mismo sa bahay, pinasok kami. Siyempre, masasaktan. Oo. Oo, ayaw kong mawala yun eh. Kaya lang nawala. Kaya yung very precious sa akin, ngayon, maring mawala. Dahil tao lang ako. Pero ang Diyos, kung tayo pag-aari ng Diyos, mawawala pa kaya tayo sa Panginoon? Papayagan ba ng Diyos na mawala tayo sa Kanya? Pag-aari niya tayo eh. At ang Diyos makapangyarihan. Correct? Apo. Kung ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka na aalis pa sa Panginoon. Secured ang iyong kaligtasan. Hindi ko sinasabing once saved, always saved, na kahit na gumawa ka ng kasalanan. Ito lang sinasabi ko. Kung ikaw ay nasa Panginoon at totoong ikaw ay nasa Panginoon, subukan mong kumalas sa Diyos. Subukan mo lang kung ano mangyari sa'yo. Tingnan mo lang. Sino ang halimbawa ko dyan? Sa palagay nyo, sino magandang halimbawa dyan? Sister Nati, yung nasa Diyos tapos lumayo pa sa Diyos. Meron ka bang alam? Sino? Si Isaw? Si Isa, wala naman talaga sa Diyos yun. Matthew, sino? Ha? Yeah, prodigal son. Prodigal son. Kasi, Parable lang yun eh. Si Ang iniisip ko si ano? David. Sino? Si David. Ha? Si David po. Si David? Okay. Okay, pwede. Pero ang magandang halimbawa ay si Jonah. Jonah. Si Jonah, di ba?
Sabi ng Diyos kay Jonah, punta ka sa Ninive. Mangaral ka doon. Eh, anong sabi ni Jonah? Ayoko. Punta ako sa Tarshish. So, di ba? Lumayo sa Diyos si Jonah. Oh. Eh, si Jonah ay pag-aari ng Diyos. Anong nangyari kay Jonah? Sabi ni Jonah, sige, subukan mong umalis sa akin. Tingnan ko kung anong mangyari sa iyo. Inilagay lang naman ng Diyos si Jonah for 3 days sa tiyan ng isda. No? And then doon sa tiyan ng isda, after 3 days, anong ginawa ni Jonah? Nagrepent. Di ba? At iniluwa nung isda sa Ninive na. Kaya ibinalik din ng Panginoon eh. Pero willfully, nagrepent si Jonah at nagpasakop uli sa Panginoon. So, ang isang taong totoong tumanggap ng kaligtasan ay yung preservation para manatili yung kaligtasan na yon ay wala sa tao, nasa Diyos. Maliwanag ba? Tanggap nyo ba yon? Amen ba yon? Amen, Pastor. Di may posibilidad po na ang nag-backslide, may pag-asa pang maligtas, may choice pa silang maligtas. May chance pa silang maligtas kung sila ay... Kung yun ay totoong ha? Opo. Oo. Eh, hindi. Alam mo, ako naman ay nagkakasala pa rin. No? Pero it doesn't mean ako ay nag-backslide na. Kanya lang, tao lang, nagkamali, balik kaagad ako sa Panginoon. Yung Holy Spirit, i-convict ako, mali yan. Hingi ka ng tawad, di ba? Pero yung doon sa Hebrews chapter 6, balikan natin yung Hebrews chapter 6. Okay? Yung Hebrews chapter 6. Ito talaga ay tumalikod. Tumalikod talaga ito. Sa verse 6, si Judas ito. Totoo sa kanya yung 4 and 5, and yet, he has fallen away. Hindi na talaga siya marirestore. So in the first place, si Judas ay hindi talaga nakatanggap ng kaligtasan, hindi na nampalataya, no? Para bang ganito yan eh. Nung si Jesus Christ ay nasa cross, di ba? At nung sinabi niyang siya ay nauuhaw, kumuha ng suka yung di ba? At idinampi sa labi niya. Natikman ni Jesus 'yon. Pero hindi niya tinanggap. Parang ganun eh. Pwede mong matikman yung 4 and 5. Natikman ito ni Judas, pero hindi niya talaga tinanggap. Hindi siya talaga nag-commit ng malalim na commitment sa Diyos na kahit anong mangyari sa iyo ako, Panginoon. Yun eh. Kaya ang tanong, ako ba talaga nakatanggap ng kaligtasan? Yan, paano natin sasagutin yan? Tuloy natin to. For the land that has drunk the rain, verse 7, that often falls on it and produces a crop useful for those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. So yung nakatanggap ng parang ito yung 4 and 5 eh. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. Nakatanggap siya ng blessing mula sa Diyos. Pero ang bunga ay mga dawag. Verse 9, though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things that belong to salvation. For God is not unjust, so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. For when God made a promise to Abraham, etc., ganon.
anong sinasabi rito? Yung talagang nakatanggap ng Panginoon, naranasan yung pagpapala ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, ay nagbubunga. Anong klaseng bunga? Kung ang bunga ay dawag, hindi talaga nakatanggap yun, hindi talaga nag-commit yun. Pero kung yung bunga ng banal na espiritu nasa atin, nakikita mo na, ay, may nagbago sa akin ah. Ha? Nandun yung pag-ibig, yung love, joy, peace, long-suffering, patience, gentleness, goodness, meekness, temperance, faith, na andon, lumalago, ay for sure, natanggap mo ang kaligtasan. At kahit kailan, sinasabi ko sa iyo, hindi na mawawala iyon. Amen ba? Amen ba yon? So, Amen po. hindi ko alam kung parang ano yung Calvinism na once saved always saved. Minsan nagiging extreme kasi yun eh. Na parang sinasabing kahit na gumagawa ng kasalanan ay talagang bumalik sa pagkakasala ay ay pagdududahan ko talaga yung kaligtasan kasi yung biyaya ng Diyos sa atin, no? Pag yan ay nag-a-apply, hindi mo talaga iiwanan ng Diyos. At hindi papayagan ng Diyos na mawala ka pa sa Kanya. No? Hindi papayagan ng Panginoon yon. Sabi ng Panginoon, yung ibinigay ng Ama sa akin, wala isa mang mawawala. Kaya kung tayo ay na kay Kristo, asahan mo yan. Kung nakikita mo sa sarili mo na ikaw ay nagbubunga, proof yan na ikaw ay nasa Panginoon. At ito ang assurance. Kahit kailan hindi ka na mawawala sa Panginoon. Hanggang resurrection yan. Dahil paulit-ulit sinasabi ni Jesus doon sa chapter 6, I will raise him up in the last day. Yun ang assurance natin. Sister Rose, mayroon bang bunga ang banal na espiritu sa buhay mo? Ha, Sister Rose? Meron? Po. Oh, ade, malamang tinanggap mo talaga ang kaligtasan. Amen. At hindi na mawawala sa iyo yan. Huwag kang matakot. No? Kung ang responsibilidad para tayo ay makatanggap, nandun din naman yung will natin, ha? Merong interplay ng will yun eh. Pero sabi nga ni Pablo sa Philippians, God is at work in us both to will and to do. So, God makes us willing to will His will, to do His will. Yun eh. Yun eh. Oo. Sige, sis. May sinasabi ka, Sister Rose? Wala na. So, yan ang encouragement sa atin ni Juan sa John chapter 6, no? At maliwanag yun eh. Hindi ko alam ang punot dulo ng Calvin doctrine, pero ito ay doktrina ni Juan. Ang linaw eh. Na ang responsibilidad para i-preserve ang kaligtasan sa atin ay nasa Diyos, nasa Panginoong Hesus. So, isettle natin. Nasa Panginoon ba tayo o wala? Ano ang proof? May bunga ba ako ng banal na espiritu? Naandun ba yung aking desire na gusto kong lumapit pa ng mas malapit sa Panginoon? Naandun ba sa akin yung burden na gusto kong ilapit din yung ibang tao? Yun din yun eh. Nagbubunga ka rin eh. Diba? So, that's it. Okay? Any reaction? Meron pa ba? Amen ba yun? Amen? Amen? Thumbs up? Amen? Amen po. Okay. So, I hope na napalakas tayo ng salitang ito at malinaw na sa atin ang lahat. Ha? Okay. Nalinawan po tayo nito. Kung ikaw ay nasa Panginoon, tinanggap mo talaga ang Panginoon, nandun yung malalim na commitment na hanggang kamatayan, susunod ka sa Panginoon. Assured tayo, hindi mawawala ang kaligtasan sa atin.
Yun, sa akin, nagbibigay yun ng grabing encouragement. No? Kaya purihin po ang Panginoon. At para lumalim pa ako, no, ay ibababad ko talaga ang sarili ko sa salita ng Diyos. At yung aking araw-araw na pakikipagniig sa Kanya ay minsan din na minsan dahil sa kabisihan ay na din, pero by His grace bumabalik ako at bumabalik ako. At yung fruit ng Holy Spirit ay nakikita ko naman na nasa akin. Kaya I am assured kayo din dapat. Okay? So, any prayer request? Sinong nag-birthday? Naipag-pray natin. Sa inyong mga personal prayer, isama nyo ako sa aking mga ginagawa ha. Yung aking trabaho sa City Hall, merong opportunity yun na mag-share ng gospel sa mga illegal vendor. I-gather namin yon. At pinapayagan naman kami ng City Hall na ipangaral si Kristo. Kaya opportunity yon. So, yung ministry ko sa pulis, sa RSTU, sa NCRTC, yung pulis sa sa City Hall, pinamigay ko na sa ibang pastor. At sa mga PCPs, Police Community Precinct, ewan ko yung PCP trick dito sa Mayriles, yung community precinct dyan ng police sa Mayriles. Pero parang sabi ni 10 na yata ang PCP natin eh. Dati 8 lang. Dito mismo sa Barangay Bagong Bayan, yung PCP sa Riles kasi tanyag yun eh. Ang Bagong Bayan parang may PCP na rin. Aalamin ko. At kung wala pang nakatutok doon, baka isa sa inyo pwedeng maging life coach doon. Ha? Ang dami ko na kasing inaasikaso eh. No? Nagtitrain pa ako ng mga pastor na magmi-minister sa At kung gusto nyong ma-involve sa pagmi-minister sa pulis, mag-join kayo sa akin sa Sabado, 1 o'clock to 4 o'clock. Nag-o-orient ako ng mga pastors and leaders na gustong mag-minister sa pulis. Sister Bing, may request ka? Prayer? Si Michelle lang po, mga anak sa itong katapusan. Okay. Nandiyan ba si Michelle? Nandito po. Okay. Sa naglalakad. Kung naandyan, hindi ko, sana tinanong ko rin, no? Anyway, sige. Pag-pray natin si Michelle. Sino ba? Okay? Si Daniel, trabaho niya. Si Daniel. In-apply ko sa BES. SPES? BES Security po. Okay. BES Security. Oo, security guard. Ilang taon na ba si Apo. Daniel? Mag-22 na siya po. Malaki na pala. 22 na. Okay. Apo. So, nakinig ba sa atin si Daniel ngayon? Nakinig ba? Nakikinig. Dito sa kabilang higaan. Naririnig ba ako? Malakas Hindi ba masyado, boses? Pastor, kasi wala. Anyway. Hindi ko sa speaker po. Ito rin ang isa kong pinangahawakan. Yung sinabi ni Pablo na believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So ibig sabihin, kung ako natanggap ko yung kaligtasan, hagip diyan yung buong sambahayan ko. Kaya itong mga anak ko, mahihirapan to pag hindi lumapit sa Panginoon ng husto eh. Kasi hindi ko tinitigilan sa panalangin eh, na lumapit ng gusto sa Panginoon. So sa ayaw at sa gusto nila. But of course, the Father will work in their hearts. No? Merong mga nag-a-attempt na humiwalay, pero hindi naman sila tatantanan ng Holy Spirit. Kasi nanampalataya yung tatay nila. Ganun lang yun.
Kasi ang kalooban ng Diyos, buong sambahayan maligtas. So responsibilidad Amen. nung head of the family na dalhin talaga ang buong sambahayan sa Panginoon. Okay. So kung wala na, tayo po ay magwawakas sa panalangin. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, ay dalangin namin ang si Michelle na manganganak na siya'y samahan mo, Panginoon, sa panganak at maging blessing ang batang ito sa kanya, sa kanyang pamilyang itinatayo. Ilapit mo siya ng gusto sa Panginoon, O Diyos, at magkaroon ng ganong kauhawan si Michelle sa iyo, Panginoon. Salamat po kay Michelle, and we thank you for the normal delivery ng kanyang anak. At lahat ng pangailangan niya, tustusan mo, Panginoon, para panganak niya yung bata. At maging pagpapala, maging sa lola, Panginoon. Salamat po, Diyos. At si Daniel, yung application niya sa pagiging security guard ay matanggap siya. Lahat ng training niya, mapasahan niya, Panginoon. At maging pagpapala rin ito. Ilapit mo rin si Daniel, lahat ng sambahayan ni Bing, Panginoon. At lahat ng sambahayan, buong sambahayan ng lahat ng naririto, O Diyos, sa pangalan ni Jesus ay inaangkin ko ang kaligtasan. Ang salita mo ay mag-prosper, lumago. Ang patuloy na pag-iingat mo sa lahat ng uri ng sakit o pandemic, Panginoon, lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. At ang pang-araw-araw na pangangailangan namin ay pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, na ito ay lagi mong tutustusan. At sa araw-araw na andun, Panginoon, yung desire at ginagawa namin na laging makipagniig sa iyo, pagbulay-bulayan ang iyong salita, purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo ang aming bansa, ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. I declare and decree health and healing sa kanya at wisdom sa pangunguna, Panginoon. Ang Senado at Kongreso, yung usapin sa budget ay maipasa nila on time, O God, at magamit ang budget na ito para makabangon muli ang Pilipinas para sa susunod na taon. Pagpalain mo po si Congressman Alan Cayetano, Lani Cayetano, Senator Pia Cayetano, ang aming mga lingkod. Ang aming Mayor Cayetano, Panginoon. Bless him mightily, O God, ang aming mga leader sa City Hall. Ang mga kapulisan namin, pagpalain mo, Panginoon, lalong-lalo na yung mga anak mo, si General Binag, General Banak, at lahat ng mga aktibong pulis, si Colonel Noble, mga opisyal na pulis, Panginoon, bless them mightily. At gamitin mo sila para ang aming mga kapulisan makakilala sa iyo. At kami lahat, Panginoon, ihayo mo at gamitin mo kami para ipahayag ang iyong salita sa maraming tao. Kahit virtually, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At pinagpala mo kami sa araw na ito. Salamat sa iyong presensya sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen.